Hello mga kabahagi. Kanina may ginawa tayo. Ipapakita ko sa inyo para sana gayahin ng mga tao. Para kaya-ayang tingnan tong kapaligiran natin. Lalo-lalo na po yung mga nasa gilid ng kalsada. Sana tapat mo, linis mo. Pati po yung mga plastic, pulutin. Sunugin na po para mawala. Kasi pangit po tingnan talaga. Ayan, papakita ko po sa inyo yung kapaligiran ko. Kapaligiran namin. Kami po, kahit hindi sa amin yung lupa, sa kapatid ko yung lupa. Kasi wala dito sila eh. Nililinis ko po yan. Kahit hindi amin. Ito yung mga katabi ng lupa namin. Hanggat na aabot ng aking paningin, nililinis ko po yan. Kasi po para maganda tingnan. Yan. Pupunta tayo sa likod. Ito yung pinakagilid ng bahay ko. Malinis na po yan. Kahit may mga dumi-dumi, ay may mga damo-damong konti. Okay lang yan, basta wag lang mahahaluan ng plastic. Kung ano-anong namumuti-puti. Naku, pangit po yan. Mga upos ng sigarilyo. Yan, dumadalo yung tubig. Yung tubig na yan, nadidiligan yung malunggay. Tanim po ako rito ng malunggay. Tapos kalamansi. Yung kalamansi po, pag nadidiligan, lagi yung nagbubunga yan. Yan, dumadalo yung tubig dyan. Ito yung puno ng kalamansi. Ayan. May mga namumulaklak po yan. Ayan. Kita niyo yung bulaklak. May bunga. Dami pong bunga yan dati oh. Nagsisimula na namang mamunga. May malunggay pa. Ang importante po, ang kalinisan. Yan, wala ka pong makikitang sa kapaligiran ko. So tawag dito sa nabuarang dumi or trash. Sa English, trash. Ang trash po, yung plastic. Bote ng mineral water, lata, yan ang trash, yan ang basura. Yung dahon, hindi po yan. Ang dahon, okay lang yan, ipunin nyo sa maayos na area. Kaya sa aararuhin yung lupa, magiging abono pa yan. Wag lang mahaluan ng plastic po talaga, tsaka upos ng sigarilyo. Pangit po eh, papangit. Pero pag dahon lang, damo lang, okay lang. Yung damo nga eh, papakinabangan pa yan ng kalabaw, baka, ayun. Wag lang mahaluan ng plastic talaga. Yun, kanina lilipat tayo dito. Mag-overdapakot tayo sa lupa ni kuya. Sa kapatid ko po ito eh. Pero nililinis ko po ito. Kasi maganda po eh. Pag tingnan, ito pala yung dati kong taniman ng talong. May mga sako yan. Pero maayos yan. Nasa linya po yan. Ganda pagkakaayos niyan. Kaso nadumihan, nadamuhan na. Hindi ko nataniman ngayong Yan. Ito. Yung dating tanim akong kamuting kahoy rito. Wala, kahit po may damo yan, pero wala pong halong plastic dyan.
Kung mga ano man, lata, bote, wala po dyan. Lalo po yung mga bote. Yan kanina. Sinunog ko yung ano, basura. Ayan. Yan. Sinunog ko yung basura. Yan, maganda na. Kanina may mga puti-puti dyan eh. Plastic, yung mga lata, kunin nyo nga, ano pa yun eh. Ibenta nyo sa nangangalakal, sa magbubuti. Pera pa yun. Ang pangit lang, yung mga plastic ng chichirya. Pinupulot ko po yan sa gilid ng kalsada. Yan, dyan sa gilid ng kalsada na yan. Gilid ng kalsada na yun, no? Wala ka pong makikitang plastic doon sa tabi na ano namin, harap namin. Ganun po ako. Kasi po, sinishare ko po ito sa inyo. Kasi, pag malinis po ang kapaligiran ninyo, papasok po ang swerte. Ito po, sinishare ko po ito sa inyo. Kasi hindi ako madamot sa swerte. Yan, kanina, ito yung ginawa ko. Nilinisan ko dito. Kahit hindi ito sa amin. Kahit hindi sa aming lupa. Ito. Pero wala ho kasi yung may-ari nito. Mga nasa Maynila. Pinapatingnan sa akin. Yan, maganda na oh. Wala pong plastic dyan. Trangil, wala. Yan. Kaya-aya mong tingnan. Parang nakakawala ng... Kunin yung damit ko. Damit ko to. Nahulog. Kakawala ng pagod. Nakikita mong malinis oh. Maayos. Yan po. Yan po ang gusto ng swerte. Kasi po yung mga anghel, na mga mabubuting anghel, gusto po niyan, kaya-ayang tingnan. Yung mabubuting anghel po, kasama na yan ng swerte. Papasok po at papasok po ang swerte ninyo. Kahit po nag-ihirap kayo, yung bahay nyo. Yung bahay nyo hindi gaya ng bahay namin. Yung bahay nyo kahit kubo yan. Basta po responsable kayo sa kapaligiran. Hindi nyo po namamalayan. Yung mga anak nyo nakakatapos na ng pag-aaral. Tapos hindi nyo namamalayan, pag mag-exam man yan sa kung anong board exam yan, kung college na yan, yun makakapasa yan. Yan na po ang swerte. Yan na po. Kahit po wala kayong trabaho, mahirap lang kayo, basta magsumikap kayo. Kasi po ang palatandaan ng masipag na tao, malinis yan sa kapaligiran. Yan po ang tunay na masipag. Pag masipag ka po, asiswertehin ka talaga. Siswertehin ka talaga pag masipag ka. Yan. Papasok at papasok yung pera sa'yo. Ang dami pong klase ng sipag. Sipag magtanim-tanim. Hanggat may lupa, taniman mo yan. Pero ako wala akong tanim ngayon eh. Kasi nga eh, sobrang init, hindi ako makatrabaho sa labas pag tanghali. Pasensya na. Ganun mo talaga. Pero pag kaya mo na, abay, gawin mo ng lahat. Ang masipag pong tao, pagod yan. Kung nagtatrabaho man yan kung saan, sa construction o kung saan, sa opisina man yan. Pag masipag ka po, kahit pagod ka, nakita mong madumi sa kapaligiran mo, magagawa at magagawa mo pa rin maglinis. Yun po ang swerte. Darating ang swerte talaga sa'yo.
Kasi po kaaya-aya pong tingnan yung mga good angel natin. Ako po niniwala ako sa mga anghel, sa mga nagdadala ng swerte. Nadadala po ang swerte sa gawain mo rin. Depende po yan sa gawain mo. Pag ang gawain mo, mabuti kang tao, gusto mo lang maayos na hindi ang palit sa'yo niyan, maayos din. Kung lahat po ng tao ganyan ang isip, abay wala pong maghihirap, walang mag-aaway. Kung puro gusto maayos na kapaligiran, abay baka mag-agawan sila ng lilinisin eh. Halimbawa sa kapaligiran nila madumi, putang ina, mag-aagawan yan eh. Pre, sige ako nang bahala niyan. O sige, o di ako na pre. O tulong na tayo. O, ganun dapat. Ganun dapat po. Sana po panoorin ito ng ang mga tao. Lahat ng tao dito sa buong mundo. Yan. Lahat ng tao dito sa mundo. Hindi lang dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na po dito sa Pilipinas. Kahit hindi po akin yan, na lupa na yan, nililinis ko po yan. Overdapa na naman tayo. Kasi nga hindi nga amin tong lupa na to eh. Ito sa kapatid ko. Ito naman sa namin, pinapatingnan lang lahat sa akin kila Ornido, Manay Edna. Ito naman sa kapatid ko. Ito yung amin. Ayan. Kita nyo, kahit po upos ng sigarilyo, pag nakakakita po ako, pinupulot ko po yan. Ayan. Tingnan nyo po yung bahay ko. Tingnan nyo po kung gaano kalaki ang bahay ko. Papakita ko po sa inyo. Ganito nga po ang swerte eh. Yan po ang swerte. Pagka malinis ka sa kapaligiran mo, ganito ang bahay mo. Pero hindi pa po yan tapos. Yan. Yan. Yan po ang bahay ko. Kasi po, tuloy-tuloy po ang swerte. Ayan. Sana po mapanood to ng maraming tao. Lalo-lalo na dito sa buong Pilipinas. Ay, nako. Ayan. Yung mga anak ko, nagnonood lang ng TV. Kasi nga po, lagi pong pumapasok ang swerte sa napakalinis na bahay. Kaya nga hindi masyadong maayos yung bahay namin, pero ayan, napakalinis po niyan. Binabacuum namin yan. Kahit hindi tiles, pero kahit kumain ka po sa sahig namin, okay lang eh. Hindi po ito sa hindi po ito sa pagmamayabang ko, hindi po Gusto ko lang po ng lahat ng tao kayahin po yung ginagawa ko. Although marami pong gumagawa rin ng ganito. Salamat po sa inyo. Pero yung mga iba dyan, naghihirap na nga. Ang dumi-dumi pa ng sa kapaligiran. Lalo kung mamalasin kayo, maniwala kayo sa akin. Kasi po, bali sa mga experience namin eh. Bali po sa experience ko, bali sa mga sabi ng mga matatanda noon, may mga good angel po talaga. Magiging maayos po ang buhay nyo pag malinis po kayo sa kapaligiran. Yun lamang po. Maraming salamat po. Sana po wag kayong wag kayong kung ano-ano man na iniisip nyo sa akin. Sineshare ko po ito sa inyo para swertihin din po kayo. Yun lamang po. God bless po sa inyo ha. Maraming salamat. Ingat po kayo.